nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papano, na ipapangaral si Kristo. Eto na yon. So, hindi magmamatter dito ang anumang pain na nararamdaman ng bawat isa. Di ba, ang bawat isa ay nakakaramdam talaga ng pain. Kahit ako, di ba, sobra-sobra yung pain na nangyayari sa atin sa kasamaan ng mundong to dahil sa walang kabatasan. Ngayon, dahil dito, gaya ni Paul, di ba, gaya ni Paul at nangyayari sa akin at sa inyo, di ba, nagagalak pa ako sa mga nangyayari. Di ba, minsan nagsasabi ako na, Lord, wag mo akong bibiglain kapag may igagawin ka. Pero, ano pa bang pa sa akin? Ito minsan yung sinasabi ko sa Panginoon eh. Sa bagay, Panginoon, ano pa bang dapat kong mabigla sa mangyayari sa akin? Kasi lahat na nga ng pasakit sa mundo, nangyari na. So, hindi na ako dapat mabigla sa kung ano yung mangyayari. Okay? So, dapat ganun din kayo. Hindi na kayo dapat mabigla. Okay? Dapat ay talagang alam na natin to mga kapatid. So, sinasabi sa kasulatan, verse 19, alam ko na sa pamamagitan ng pangapanalangin nyo at sa tulong ng Espiritu ni Heso Kristo ay makakalaya ako. Verse 20, malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi na ako mapahiya. Kundi tulad ng dati, na magkaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay mapangaralan ko si Kristo. Ganito rin yung nangyari sa akin before, diba? So, ang Panginoon, inaayos talaga ang kamalian ng tao. Kita mo ha? Nagkameron ng kamalian si Paul sa kanyang pangangaral, sa salita ng Diyos. So, gaya ko, nagkameron din ako ng, alam mo yon, ng kamalian. So, ngayon, binabalik lang ng Panginoon. Inaayos lang uli ng Diyos. Mas nagiging boldness ako sa lahat ng nangyari. Mas nagiging boldness ako sa lahat ng mga ginawa ng Panginoon. So, mas lalo akong walang dapat katakutan at dapat ganun din kayo. Okay? Mas lalong wala kayong dapat katakutan. Kasi ang lahat ng mistake ay ginagamit ng Panginoon para maging mas matatag ka. Okay? So, ganun tayo mga kapatid. Kita nyo ha, iisa lang ulit yung nangyayari. Nangyayari lang po uli kung ano yung nangyari noon. So dito sinasabihan tayo na kailangan talaga nating magtiwala fully sa kalooban ng ating Panginoong dakilang Heso Kristo. Dito ay sinasabihan tayo na kailangan nating sumunod talaga sa kanyang kalooban.